Kung balak mong magtrabaho sa Poland, panoorin mo muna ito. Ito ang mga bagay na sana may nagsabi sa akin bago ako dumating dito. Totoo ba na maganda ang buhay? Madali ba ang trabaho? May ipon ba talaga? O baka iba ang realidad kaysa sa napapanood natin sa social media? Bilang isang OFW, ibabahagi ko ang aking unang impresyon at totoong karanasan sa Poland. Una, malinis, maganda at safe ba ang Poland? Isa sa mga unang napansin ko pagdating dito ay ang kalinisan ng paligid. Malinis ang mga kalsada, maayos ang mga parke, at disiplinado ang karamihan sa mga tao. Kahit gabi, maraming lugar ang tahimik at pakiramdam ko ay ligtas maglakad, lalo na sa mga residential area. Hindi ibig sabihin na walang krimen, pero kumpara sa maraming bansa, ramdam mo ang kaayusan at respeto ng mga tao sa batas. Pangalawa, kumusta naman ang trabaho sa warehouse, manufacturing at factory? Ito ang tanong ng halos lahat ng gustong mag-apply. Sa totoo lang, hindi madali ang trabaho. Kailangan mong masanay sa matagal na pagtayo, paulit-ulit na gawain, at minsan ay shifting schedule. Pero hindi rin ito imposible. Kapag nasanay ka na sa sistema at sa bilis ng trabaho, nagiging routine na lang ito. Ang pinakamahalaga ay may tiyaga, disiplina, at magandang pangangatawan. Pangatlo, mahirap ba ang communication? Nung una, oo. Hindi lahat ng Polish ay marunong mag-English, kaya minsan ay gumagamit kami ng Google Translator o simpleng body language. Pero habang tumatagal, natututo ka rin ng mga basic Polish words na malaking tulong sa trabaho at sa pang-araw-araw na buhay. Hindi hadlang ang language kung willing kang matuto. Pang-apat, accessible ba ang Asian food? Isa ito sa mga pinoproblema ko noon. Pero nagulat ako dahil may mga Asian stores pala sa maraming syudad at pwede ka rin makabili sa mga online shop tulad ng Allegro. Nakakabili ako ng bigas, toyo, noodles, spices, at iba pang pagkaing Pinoy at Asian products. Mas mahal lang ng kaunti kumpara sa Pilipinas, pero hindi ka naman mahihirapang maghanap kung gusto mong magluto ng paborito mong pagkain tulad ng pansit at adobo. Panglima, mahirap ba ang transportation? Isa sa mga pinakamagandang experience ko dito ay ang public transportation. May bus at train na maayos ang schedule at madalas ay dumarating sa tamang oras. Kung wala ka pang sariling sasakyan, hindi ito magiging malaking problema dahil madaling makapunta sa trabaho at iba't ibang lugar. Pang-anim, tirahan, agency accommodation laban sa live out. Kung agency accommodation ang ibibigay, mas madali sa umpisa dahil hindi mo naiisipin ang paghahanap ng matitirhan. Pero kadalasan ay may kahati ka sa kwarto at may mga house rules pero mas mura ang rent at minsan ay libre pa depende sa kumpanya. Kapag live out naman, mas malaya ka at may privacy pero ikaw ang sasagot sa renta, utilities at iba pang gastusin. Depende ito sa budget at lifestyle mo. Pangpito, sahod at expenses. May matitira ba? Isa ito sa pinakamahalagang tanong. Depende ito sa trabaho, overtime, at sa paraan ng paghawak mo ng pera. Kung disiplinado ka sa gastos at marunong mag-budget, posible kang makapag-ipon buwan-buwan. Pero kung mahilig kang gumastos o madalas kang lumabas, mas maliit ang matitira. Ang sikreto ay tamang pagbabudget. Pangwalo, mga benefits bilang migrant worker. Kapag legal kang nagtatrabaho at may employment contract, maaari kang magkaroon ng iba't ibang benepisyo, depende sa employer at sa iyong kontrata. Kabilang dito ang health insurance, bayad na leave, sick leave, maternity o paternity benefits kung kwalipikado ka, at social security contributions tulad ng tax refund na makukuha mo taon-taon. At meron din mga kumpanya na nagbibigay ng 13-month pay. Mahalagang basahin at unawain ang iyong kontrata para alam mo ang iyong mga karapatan bilang migrant worker. Sa kabuuan, masasabi kong ang Poland ay magandang bansa para sa mga OFW na gustong magsimula ng panibagong buhay sa Europe. Hindi perpekto ang buhay dito. May homesickness, language barrier, at pagod sa trabaho. Pero kung determinado kang magtrabaho at mag-ipon para sa pamilya, sulit ang bawat sakripisyo. Ang pinakamahalagang natutunan ko ay hindi madali ang pag-abroad, pero posible itong maging daan para sa mas magandang kinabukasan kung handa kang magsikap. Kung nakatulong sa iyo ang video o blog na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking channel.
At kung may tanong ka tungkol sa buhay at pagtatrabaho sa Poland bilang OFW, i-comment mo lang sa ibaba at baka iyon ang susunod nating pag-usapan. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Ingat palagi at God bless.